Pagpapalakas ng serbisyong daycare sa Pilipinas. Yan naman po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Himay natin Executive Order number 340. Ito po yung directing national government agencies and government-owned and controlled corporations to provide daycare services for their employees' children under 5 years of age. So ano bang iniintay natin? Let's G for G-Terms. Alamin natin ang nilalaman ng Executive Order number 340. Layo nito ang pagsasaayos at pagpapalakas sa daycare services sa ating bansa. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno, may anak na edad 3 hanggang 5 o meron kayong daycare center sa inyong barangay, mahalaga pong maintindihan natin ito. Ano ba itong EO 340? Ito po ay nilabas noong 2004. Layunin nitong siguraduhin ang bawat daycare sa Pilipinas ay may maayos sa programa para sa pag-aaral, tamang nutrisyon ng mga bata, mga health check at ligtas na lugar para sa mga bata. Sa madaling salita po, gusto ng gobyerno na sigurado ang kalidad ng pag-aalaga at pagkatuto ng mga bata sa daycare sa amang barangay sila nakatira. Ang tanong, ano pong nilalaman nito? Una, pinapalakas nito ang ECCD Council. Ito po yung national body na tumutulong magplano at magbantay sa programa ng daycare. Katuwang nila ang DSWD, ang DepEd, DOH, DILG at maging ang mga LGU mismo, yung mga lungsod, munisipalidad at barangay, para pantay-pantay ang kalidad ng daycare sa buong bansa. Pangalawa, pagsasanay para sa daycare workers. Ay di po sa EO na ito, dapat tuloy-tuloy ang training ng daycare workers para mas gumanda ang pagtuturo at pag-aalaga nila. Kasama po rito ang tamang pag-handle ng bata, early learning activities, safety and nutrition basics, at parent communication. Pangatlo, pagtutok sa nutrition at health services. Hindi lamang pag-aaral sa daycare ang mahalaga. At syempre, dapat kasama rin ang feeding programs, height and weight check, pagre-refer sa health center para sa bakuna o check-up at pagbibigay ng parenting tips sa magulang. Pang-apat, responsibilidad dito ng mga local government units. Ang mga city, municipality at barangay, inaatasang una, maglaan ng pondo. Pangalawa, mag-ayos at magpatayo ng daycare centers. Pangatlo, magbigay ng honorarium sa daycare workers. At pang-apat, siguraduhin tumatakbo ang programa ng maayos. Bakit po ito mahalaga? Una, para sa magandang kinabukasan ng mga bata. Ayon po sa pag-aaral, ang unang 5 taon ng bata ang pinaka-critical. Dito nahuhubog ang isip, pag-uugali at maging ang confidence sila. Ang batang may maayos na early education ay mas handa sa eskwela at mas may tsansa sa magandang oportunidad sa kanilang paglaki. Pangalawa, para sa mas matibay na pamilya. Nagtutulungan ng daycare ang magulang sa pag-aalaga, lalo na't may trabaho sila. Ano pong inaasahan nating epekto rito? Dahil dito, mas dumarami ang daycare centers sa buong bansa. Well-trained at skilled ang daycare workers. Nagkakaroon ng feeding at health programs para sa bata at nasisiguro ang standard at quality learning activities. Marami ng batang Pilipino natutulungan ng daycare dahil sa polisiyang ito. Sa kabuuan, ang Executive Order number 340 patuloy na sumisigurado na ang unang hakbang ng ating mga anak sa pagkatuto ay ligtas, maayos, at suportado ng komunidad. Kung alaga ang bata ngayon, sigurado ang kinabukasan ng ating bayan. Yan po muna atin na pag-usapan dito sa G-Terms.